part ako ng support group for which we call Blood Brothers Aid Incorporated. Our goal is to at least create public awareness. Ako si Jeffrey Rodriguez, 32 years old. I'm Raymond Naños. I'm Roy Edward Constante. Ako si Ramoncito Fernando III. I grew up kasi na, di ba may hemophilia na inborn na siya. Parang yun na yung pinaka-normal na life ko. Nagagawa ko naman yung mga gusto kong gawin ng bata. Nakapaglaro ko sa labas, sa kalye. Pero nung nagbinata na ako, na doon nakaagad yung takot na baka kung anong mangyari sa akin. Bilang hemophilia, yung mga challenges kasi marami sa lahat ng bagay. Pwedeng sa pag-aaral mo, sa trabaho mo. Since napapasok ako ng school, sinasabi ko kaagad sa kanila may sakit ako. Bawal ako sa mga ganyang biruan. Pero yung ginagawa nila, hindi ko ginagawa na. Nag-enjoy naman ako kahit pinapanood ko lang sila. Mamaya baka mag-bleed ka o ano man yung mangyari sa'yo, hindi ka matingnan o maalagaan. Nakakababa ng self-esteem kasi parang ang daming bawal. Ayaw ko sa hemophilia is yung bleeding, mapa minor or major, kasi kahit wala kang gawin, kahit sobrang ingat mo sa katawan, kahit kalkulado na yung kilos mo, hindi mo alam kung kailan ka magbi-bleed. Yung pain, lalo na pag nandun na yung pag nagkaroon ka na ng atake or ina-attack ka na ng hemophilia sa knee, sa elbow, or kahit saan, andun na yung sufferings na hindi ka makakatulog. Umiinom ka na ng maraming pain reliever pero hindi pa rin. Ako ng Ilisoas bleeding, so hindi ako nakakalakad. Yeah, for 3 years, hindi ako nakakalakad. Or pag hindi na talaga kaya ng pain reliever tsaka yung cold compress, at sa tingin ko kinakailangan naman talaga ng blood transfusion, kailangan magpasalin ng dugo, pumupunta na kami sa ospital. O kaya pag merong gamot na yung ini-inject na tinatawag nilang factor concentrate. Kahit yung katiting na factor 8 hindi namin kayang i-afford dahil nga sa lang kami, nasa lower class lang kami. Hindi namin kaya mag-afford ng ganong kamahal na medicine. Yun nga lang, syempre maglalabas ka ng pera. Makikita ko si mama, kahit bibili siya sa pharmacy, 50,000 yung 12 hours. Diba, every 12 hours nagsasalin 50,000, tapos 50,000 ulit mamaya, tapos 50,000 ulit kinabukasan. Parang nakakabaliw na yung expenses namin. So our group right now, we are still seeking sponsorship, and then meron na kaming sponsor from US, which is yung nagbibigay sa amin ng gamot, at the same time malilit na funds for our members. As of now, for this year, meron na kaming 200 members. It's actually growing. So founded siya ni Father Donald Kill, isang missionary based sa Columban. Maganda sana kung makikita at malalaman ng gobyerno natin na ito palang mga hemophilia na to, matindi pa yung pangangailangan nila dahil magastos yung sakit nila, lifetime na gamutan. Sana malaman ng gobyerno at matulungan din.